Dahil nga nandito na si Miss Pokwang, ayan, nahalata niya na hindi magandang relasyon nitong si Doc Carlos at si Doc Annalyn. Binastos nitong si Justin itong si Giselle at ito ay kinagalit ni Eric at pinagsabihan niya ito. Pinagsabihan ni Eric itong si Justin at sinabi niyang kahit nagalit siya sa kanyang ina pero hindi niya dapat itong bastos-bastusin. Nang wala na itong si Giselle, ay kinumpronta nitong si Justin ang kanyang ama. Tinanong niya dito kung ano yung pinalabas niyang yung bakit niya ito kinampihan. Sinabi ni Eric na sinadya na yun para sa parte niya dahil gusto niyang kunin ang loob nitong si Giselle para sa kanilang plano, and this is the part of the show. Kasi kung makukuha niya ang loob nitong si Giselle, siyempre madali na nilang mapapabagsak ang Apex, lalo na si Giselle. Nagtalo na naman to si Annalyn at si Doc Carlos dahil sinabi ni Carlos na kung hindi kaya ni Annalyn na gawin ang pagti-training dito kay Pokwang, kahit naman si Pokwang ay nagpapalabas pa doon, nagpe-perform kasi nga artista siya, di ba? At ayaw ni Carlos na parang ginagawang carnival ang hospital. Ihing-ihi na itong si Diyosa kaya papunta ng toilet. Subalit, bago niya maiwan itong si Lynette, ay may nakita silang isang lalaki na ikinasyak nitong si Lynette. Yun ay si Dax, ang nanloob sa kanilang bahay dati. Subalit ito'y dahil nakamaskara ay hindi nakilala nitong si Lynette. Subalit, parang may naramdaman siyang kakaiba at natakot siya nung makita ito. Pilit inaalala nitong si Lynette kung sino ang lalaking yun hanggang sa iwan siya ay tiningin na ito. Ito palang lalaking ito ay kilala tong si kaibigan ni Moira na si Neresa. Sinabi niya kay Neresa na nakita niya itong si Carmina at dagdag na ibinigay nitong si Neresa ang pera mula kay Moira at pinaalis na madalian itong si Dax at sinabi niya rito gamitin niya ang pera magpakalayo-layo na siya at huwag na siyang magpapakita pa. Patuloy namang tinuturoan itong si Annalyn itong si Pokwang hanggang sa paglalaboratory ay tinuturoan na ito. Pati na ang pagkuha ng fluid at ang magiging resulta nito kung ano ang ibig sabihin noon. Sinabi ni Lynette na parang may naalaala di siya dito at bakit siya natatakot sa lalaking ito. Meron siyang nararamdamang kakaiba na hindi niya mawari. Nang iwan siya ni Diyosa dahil napunta ito ng toilet, parang may naririnig na kakaiba itong si Lynette. Merong nagtatawanan, may nag-uusap at parang may nararamdaman siyang mga ingay na hindi niya mawari. Napapikit si Lynette at tinuktok ng kanyang mga kamay ang kanyang mga tenga. Bigla na lang siyang magulat nung biglang may tumawag sa kanya at yan pala ay itong si RJ na nagkataong na andun din sa restaurant na yon. Biglang niyakap ni Lynette itong si RJ na takot na takot. Umiyak siya ng umiyak dito. Ginagawang lahat ni Giselle upang makabawi siya dito kay Justin ang kanyang pagkukulang. Nirekaluhan pa nga niya ito ng bulaklak. Subalit mukhang malaking pagkakamali yun dahil hate na hate pala nitong si Justin ang mga bulaklak kaya naggalit siya dito. Galit na hinarap nitong si Justin ang kanyang ama kung bakit kinampihan nito si Giselle. Pero sinabi naman nitong si Eric na kinawala niya lang ang parte niya kasi gusto niyang paumuwi at kunin ang tiwala nitong si Giselle para sa ganoon ay madali nilang mapapabagsak ang Apex kasama na ron ang pagbagsak ni Giselle. Ang plano pala talaga ng mag-amang ito ay upang maghirap o magdusa itong si Giselle. Kung ano man ang kabutihang ipinakikita dito ni Eric ay isa lamang palabas. Isang pakunwari upang makuha niya ang tiwala nitong si Giselle. Kinalma naman itong si RJ si Lynette at tinatanong dito kung bakit anong nangyayari sa kanya. Sinabi ni Lynette na natakot lang siya bigla siyang may naalaala.
Nang bumalik si Diyosa nakita niyang takot na takot itong si Lynette, kaya inalam niya ito kung bakit. Subalit walang sinabi ito si Lynette at sa halip ay nagpaalam na lamang ito na pupunta ng restroom. Nang tumalikod si Lynette ay tumawag naman si Carlos at sinagot ito ni Diyosa. Sinabi ni Diyosa kung ano ang nangyari kay Lynette at ito ay takot na takot at nag-iiyak. Tinanong ni Carlos kung nasan ang lugar nilang kinaroroonan upang mapuntahan niya ang mga ito. Pagkatapos ng meeting nila Eric at Giselle, nagpasalamat si Giselle pero sinabi ni Giselle na hindi na kailangan pagtanggol dito ni Eric mula kay Justine kasi ay gusto niyang makabawi talaga ng kanyang mga pagkukulang dito at tinatanong niya pa nga itong si Eric kung paano niya ito mapapalapit, kung anong gusto niyang ulam, kung anong gusto niyang puntahan. At paniniwalang-paniwala itong si Giselle, matutuo ang pinakikita sa kanyang kabaitan o pagmamalasakit nitong si Eric. Si Lynette ay hindi pa rin mapakali at sinabi niya kung bakit parang pamilya sa kanya ang lalaking yun. Bagay na gusto maunawaan nitong si IG at nagmamalasakit siya dito. Sinabi ni Diyosa na tumawag si Carlos at pupuntahan sila doon. Nang malaman ito ni Lynette ay nagpaalam na ito at ito nga ay si Carlos ay paparating na sa kanilang kinaroroonan, nagmamadali si Lynette. Sumunod naman itong si RJ subalit naggalit dito si Lynette at sinabing huwag na siyang sumunod at huwag na siyang pumunta doon, pinaaris na siya kasi takot nga siyang makita to ni Carlos. Nagpaalam na rin to si RJ na sinabi kay Lynette na huwag siyang mag-alala at wala silang dapat ikatakot. Sinita nitong si Diyosa ang kasungitan nitong si Lynette dahil nga tinulungan lang naman siya ni RJ. Kaya ang ginawa ni Lynette ay bumalik kay RJ upang humingi ng pasensya. Naunawaan naman siya ni RJ kasi nga ayaw naman itong magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Pero nang pagtalikod ni RJ nakita siya ni Doc Carlos. Tinawag nitong si Carlos si Lynette at sinabing mag-uusap lang daw sila. Mukhang galit na galit itong si Carlos, hindi na maipinta ang mukha. Kaya ang ginawa nito ay hinila niya sa kamay itong si Lynette upang ilabas at doon sila mag-usap. Halos kalagkarin niya itong si Lynette kahit nasasakpan na. At mula nga dito ay kinausap niya ito si Lynette kung ano at ginagawa doon ni RJ. Naghihinala na naman itong si Carlos. Kasi nga ay gawain niya ang magtago na sekreto kaya ibinabato niya dito kay Lynette. Ano pa kayang pagpapahirap ng loob ang ibibigay ni Justin sa kanyang ina? Magkaayos pa kaya ang dalawa at matagalan kaya ito ni Giselle? Samantala itong si Carlos, ano ang gagawin ni Lynette sa pagsisilos ni Carlos na ito?